Okay. Good morning. Good morning sa lahat nating manonood at sa mga OFW dyan sa Middle East na lumalo o bumisita dito sa Justin Talk News Videos. Bago tayo magsimula, I would like to request press like, share, and then if you are new to this channel, subscribe. And you can press that notification bell so that anytime I have a new broadcast or podcast, you will be immediately notified. So, anong talk natin for this morning? Ito, yung nakarang araw, BP Inday responded, sumagot siya sa nakaraang Committee on Justice hearing doon sa mga paratang na binigkas laban sa kanya, particularly to Senator Trillanes, ang AMLAC, si Laila de Lima at ang ibang mga crooks dyan sa House of Crooks, particularly dyan sa Committee on Justice ni Luis Tro. Napaka bagsik ng kanyang unang pananalita ni BP Inday Sara, dahil ito ay tumagos doon sa konsensya, kung meron ba silang naiwang konsensya doon sa kaluluwa at kamalayan ng mga kongresistang ito na alam na natin ay ubod ng kurap at ubod ng kawalang hiyaan sa kanilang mga isipan at mga ginagawa. Ano bang sinabi ni BP Inday Sara doon sa una niyang pananalita? Sabi niya na ang totoong magnanakaw o totoong kawatan, hindi sa bangko ilagay ang pera, kung hindi sa malita. Ganyan ang sinasabi niya, na totoo naman. Kaya ito, pag subali doon sa pahiwatig na kung ikaw ay magnanakaw, imposibleng ipasok mo sa bangko yung mga ninanakaw mong pera, dahil alam mo nga na mayroong AMLAC na pwede kang masita at masilip. At bakit ipasok mo sa bangko kung totoo ka pang negosyante? Bakit ipasok mo? Kung totoo kang magnanakaw, talagang pilitin mo na hindi yan papasok dyan sa mga bangko kung saan yung ibang mga accounts mo. So kaya nga nauso yung bilihan ng mga bulk na nagtataka yung iba, biglang nagpapagawa ng mga basement. Doon pala nilalagay sa basement yung mga bulk kung saan yung mga pera. Typical ito doon sa mga Latin America drug lords. Sabi pa nga nila, palita yung mga pera in dollars. Pallets. Ibig sabihin, para ilipat mo sa isang lugar, nakasilyado ito ng plastic. Yan lang. Nakapalita. Ibig sabihin, hindi na kayang bitbitin pa isa-isa. Malita-malita. Matindi pa ito sa malita. Forklift na nagdadala ng mga pera. Yun ang proceeds kinita nila galing sa droga. Pero dito naman sa atin, malita ang linalagyan. At ito, hindi naman mapasubalian ng mga korap na congressman na to, dahil mayroong maraming nag-testify, particularly si Gutisa at si Saldico unang-una, dahil siya nga ang nag-recruit ng mga taong ito at yung mga Marines. Ngayon, hindi ko lang sabihin na Brave 18, kasi sinabi nung unang mga investigasyon dyan sa BRC na it's more than 100 Marines are involved in the delivery of this stolen money from the coffers of the government. So ang ibig sabihin, hindi lang 18 sila. Lalabas ang time na ang panahon na itong mga to ay lalabas kung wala ng
sa tingin nila na mapahamak ang kanilang mga sarili at kanilang pamilya. Itong 18 na to, talagang nag-decide sila, no matter what, this is a sign of bravery and patriotism ang pinapakita nila sa sobrang pagmamahal nila sa bansa natin at sa mga taong bayan, kaya lumabas sila para mailahad nila ang katotohanan. At ito, very contagious kasi maraming mga tao na talagang nung una binaliwala nila ang mga ganitong pangyayari at ngayon concerned na sila. So ngayon, itong pananalita ni VP Inday Sara is very meaningful at ito nakainisan ng mga crocodile ng Malita Syndicate dyan sa Kongreso. Kaya nga si Luistro ang unang sabi, bakit hindi na lang sagutin dito sa Kongreso, dito sa Committee on Justice. Hanggang ngayon si Luistro hindi pa rin nakarealize, hindi pa rin niya ma-accept na hindi nyo yan responsibilidad o wala sa mga probisyon sa ating konstitusyon na kayo ay isang korte kung saan ilalahad ang lahat ng mga akusasyon or ebidensya at ililitis yung mga ebidensya na yan kung may katotohanan. Kaya ang unang reklamo ng mga defense lawyer ni VP Inday Sara, at yan ay nakafile na sa certiorari at petition na kayo ay walang jurisdiction sa pag-conduct ng trial dito sa stage na to ng impeachment, dahil ang trabaho nyo ay pag-deklara kung mayroong probable cause ang mga paratang, ang mga impeachment complaint. Kaya that is not the right venue. Lagi nga sinasabi ni Michael Puang na parang nakakaumay yung sinasabi ng we will answer the right venue, kung nasaan ang tamang korte kung dapat sagutin ang mga paratang na yan. At yun ay sa Senate Impeachment Trial Court. Yun ang laging sinasabi. At hindi nila maintindihan. Kasi ang purpose lang naman dyan sa Committee on Justice ay demolition job lang talaga para kay VP Sara. Kaya gusto nilang sagutin para doon sa sagot ni VP Inday Sara. Ang sabi pa ng mga defense lawyer, hindi naman kami maka cross examination sa mga witnesses na nagsasalita dyan. Nagpupunta pa kami dyan. What's the use? At nakasaad naman sa Constitution, ang susundin natin ng Constitution na wala kayong karapatan na mag-conduct ng trial dahil kayo prosecutorial lang ang function ninyo dyan sa impeachment case na yan. So ibig sabihin, i-determine nga, ulitin natin ang probable cause. Kung meron ba talagang dahilan na pwede siya sampahan ng impeachment at pwede bang i-elevate yan dun sa impeachment trial court. Yan lang ang pwede nyong gagawin. Wala na kayong ibang gagawin. Kaya nga nagkaroon ng petition sa Supreme Court. Ang dami nyong paglalabag. Dinagdagan pa ninyo na paglabag. Sa akala ninyo, I'm pointing out si Luistro, si Dilima, si Shield Jukno, iba pa dyan, ang mga crocodile na nakatanggap ng malita, na hindi nyo yan function. Yan ang ini-insist nila sila Singson, ang defense lawyer ni VP Inday Sara, na they will answer in the right forum, at the right forum is the impeachment trial court, which is the Senate. At ngayon, ito nga sinasabi ni VP Inday Sara na sa tenure niya as a government official, wala pa siya kahit isang kaso na naisampa na pertaining to any corruption. Corruption
activity or event na nakomit niya sa kanyang pagganap ng kanyang position as a government official, starting for being a mayor up to this time as a Vice President of the Philippines. Ngayon pa lang siya nasampahan ng impeachment, nagawa-gawang mga paratang para lang siya masira, at sobra nilang takot, at ito minention din ni VP Inday Sara, na mabunyag ang sobrang korupsyon dyan sa flood control para talagang makalimutan na yan yung problema sa flood control. Kaya gusto nilang i-divert dito sa impeachment ito kay VP Inday Sara. Pero kahit anong gagawin ng mga bangag, hindi talaga yan makalimutan ng mga tao. Hindi pwedeng makalimutan yan dahil sa sobrang hirap naranasan ng mga tao during this day and the past days, the past years under this administration. Hindi na yan mabura sa isipan at puso ng mga tao dahil sila ay nagiging they are the sore victims, malubhang biktima dito sa mga pangyayaring ito dahil sa kapabayaan at sa sobrang pagkakurakot ng administrasyon na to, na lahat ng mga dapat mapupunta, mga benepisyo mapupunta sa taong bayan ay tinamkam at ginawang source of livelihood nitong mga buhaya dyan sa Kongreso at sa buong Kongreso, ang ibig sabihin sa Senado at saka lower House of Representatives. So yan ang punto ni VP Inday Sara. Wala siyang bahid as a government official, at ngayon paratangan ninyo na ganyan ang ninakaw niya. Ngayon, doon sa sinabi niya na ito si Trillanes, 10 years of lies and deception para lang masira ang mga Duterte. Sinama pang tatay niya, si President Duterte, sinama pang mga kapatid. At yan matagal nang ginagawa ni Trilling, ni Sundalong Canin. Ngayon lang ang advantage ni Trilling dahil ginamit siya. Wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Ginamit siya ng bangag na administrasyon. At siya ang ginawang kasangkapan para masira si VP Inday Sara. Simula pa sa ICC, ginamit din si Trilling na napaka-traidor na tao, napakakapal na mukha, hindi marunong mahiya, hindi niya nakikita ang sarili niya, na ang pahayag ng mga Marines tumanggap ng pera, tumanggap ng malitang pera, mga envelope ng pera. Ito nga ang dahilan na kanyang sinampahan ng kaso na cyber libel ang mga Marines, sa mga sundalong kasama na si Atty. Baligon. Dahil nag-booking siya, kasama pa yung perang binigay niya sa mga ICC investigators. Na itong ICC naman, alam naman natin gaano katuso yung mga yan. Kaya ngayong kaso ni President Duterte, noong pa sinabi ko, mahirapan talaga si President Duterte dyan. Kung ganyan lang ang paraan, kung dyan lang. Nakita natin gano'n kagaling si Kaufman pero hindi pinapansin. Dahil ang gusto talaga nila na meron silang isang ipapakita sa mundo na meron pa silang silbi as a criminal court. Kaya gusto nilang hawakan si President Duterte no matter how anong injustice ang ginawa nila, gaano sila kabayas with regards to that case of PRRT. So nakita na natin. Kaya yung hope natin, huwag gaanong lakihan. Kasi alam na tama si Inday, sabi niya, parang malabong makawala si President Duterte dyan sa kulungan ng ICC. Kasi talagang design yan para talaga mag-survive mismo ang ICC. So balik tayo dito sa kay Trillanes.
Si Trillanes, sobrang kasalanan yan ginawa sa bayan. Diba, may mga paratang sa kanya na siyang dahilan na nawala ang Scarborough Shoal during the administration of Noynoy. Kaya nga nagkaroon sila ng sigalot nung namayapang Enrile na nung panahon na yan ay naging Senate President at tinanong siya, ano bang dahilan na pabalik-balik ka sa China, nakipag-usap ka? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Hindi niya masagot at merong meeting sila doon sa Beijing with regards to the problem of the Scarborough Shoal at kasama niya yung Secretary of Foreign Affairs na si Secretary Brady na namayapa na rin na pinigilan siya na mag note down isusulat nila ang minutes sa pinag-usapan para malaman kung anong agreement ang naabot o narating nila. At natatandaan ni Brady yung mga pinag-usapan nila na ayaw naman ni Trillanes na yun yan. At ngayon ay naging sikreto pa yan. Lalo na namayapa na rin si Noynoying Aquino, ang simbolo ng katamaran ng mga Dilawan. Dapat si Noynoy rin magsasabi kung anong inutos niya kay Trillanes. Isipin mo 14 or 13 times. At siya nagbabanta na naman na isa cyber libel yan yung nagsasabi doon. Pero doon sa confrontation ni Enrile, Secretary Enrile, doon sa floor ng Senado, nag-walk out siya, hindi niya masagot yung mga tanong ni Enrile. Kung sino bang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Ano bang pinag-usapan niyo? Bakit nawala ang Scarborough Shoal? Pagdating mo dito, anong ginawa mo? Di ba? Yun ang background ni Enrile. Bukod sa kudita, yung pag-take over nila sa Hukod at sa Manila Peninsula, na naubos daw yung mga tinidor at kutsara doon sa Manila Peninsula. At mahuli na siya, sumuko na, hindi nakipagbarilan, nang pinasok siya ng mga elite force ng military, sumuko, walang kahit isang putok, walang naganap na putukan, puro kayabangan. At ito si Trillanes, inaresto yan ng isang general ng pulis at hinila sa sinturon ng kanyang pantalon at napansin ng general na basang-basa yung pantalon dahil nakaihi pala sa sobrang takot. Ganyan si Trillanes kayabang. Ngayon, kinampihan nga siya, ginamit na instrumento nitong bangag na administrasyon para tuloy yung parang sirain si VP Inday Sara na hindi naman nila yan magtagumpayan dahil yung mga ebidensya nila wala na eh. Panis na yan. Ang tagal na 10 taon na natin narinig yan. Yung mga Las Cañas na yan. Yung mga accounts na yan. Ngayon, sa pamamagitan ng pakipag-usap sa AMLC, itong AMLC naman na AMLC chief na si Porky Buenaventura, Porky Pig Buenaventura, sumang-ayon. Hindi nag-explain kung ano ba talagang tama doon sa mga linalahad nilang mga accounts. Hindi nila in-explain kung ano ba talaga niyan. Kaya ito nagbungsod ni Atty. Sal Panilo na magsampa ng kaso laban sa dalawang ito, si Trillanes. Klarong-klaro, libelous yung mga statement nila dyan. Dahil wala naman silang proof na solido na mag-implicate na si VP Inday Sara ay gumawa sa isang krimen. Kung basahin mo yon, kasi ang dami nagpapadala sa akin ng mga tawag niyan, itong report yan ng AMLC na sabi nila kung ano daw ang opinion ko regarding dito. So, pinupoint out nila yung mga pages. Doon sa page 11, ito
lahat na mga pages na to talagang minention doon sa Committee on Justice hearing. Pero yung mga annotation doon, hindi nila binabasa. Hindi nila ini-interpret ng EMLC. Hindi sinasabi ni Porky Buenaventura anong ibig sabihin yan. Wala siyang explanation para ma-elase talaga ang katotohanan dyan sa mga dokumento na yan na galing ng EMLC na pinilit nila pinagtutugma doon sa mga sinasabi na mga akusasyon ni Trillanes. Kaya nga doon sa hearing ni Michael Pua o sa president, unang tinanong yan ng taga-GMA na alam naman natin itong GMA na nakatanggap din ng malita yung ibang mga reporter dyan. Kaya protektado talaga nila ang pamahalaan na to. Kasi kasama sila sa malitagang itong GMA. O, yung mga reporter dyan, yung iba siguro hindi. Pero confirm yan na ilan dyan kasama. Kasi mga itin nagsabi, nag-deliver sila sa Timog. Ano bang TV company na sa Timog? Ang ibig sabihin sa anong tawag nito? Wala dyan sa lugar na yan. Ang dulo ng Timog sa yung GMA, yun na yun. Nag-deliver daw sila nyo. Hindi pa nila ilalahat kung anong pangalan. Kaya kinakabahan na yung tao na yan or mga tao na yan na nakatanggap ng malita, nakasama sa mga media man na under payula ng bangag na administrasyon ito para itatago ang kanilang kabalastugan at ipalaganap ang mga kasinungalingan laban kay BP Inday Sara patuloy nilang sisiraan. At ngayon, yun ang ginagawa ng media. Kaya labanan natin itong mga fake media na to. Member sa syndicate ng mga malitagang. So, anong unang tanong na hindi daw tumutugma yung mga accounts ni BP Inday Sara doon sa report ng EMLC na AMLAC. Bakit daw hindi tumutugma? Sinagot kaagad ni Michael Pua. Bakit sinasabing hindi tumutugma? Tugma yan. Hindi lang ni-explain ng EMLC kung anong tama. So, ano bang tama? Isipin mo, yun naman talaga ang gawain ng EMLC na pag 500,000 above na hindi alam ang source, walang explanation, linalagyan nila ng suspicious transaction. At ang pagbilang ng transaction, whether it's outflow or inflow, tuloy-tuloy ang pagbilang niyan. Kung nag-deposit ka, isang transaction yan. Kung mag-withdraw ka, the same or not the same amount, isang transaction yan. I-add mo yan. So, ang binibilang kung ilan bang transaction, magkano ang halaga ng transaction na yan sa loob ng period na yan, sa loob ng isang buwan, quarterly, o isang taon. So, patuloy ang paglabas-pasok ng pera. Pero hindi ibig sabihin na yan ang nasa loob ng bank account mo. Ganyan ang explanation yan. Kaya, talagang malaki kung itutotal yan lahat. Kahit nasabihin natin, magsimula lang sa 1 million ang pera mo na nasa bangko. Ang nangyari kay BP Inday Sara, may mga pera sila galing sa negosyo nila. So, iba yung account niya sa current account, at iba rin yung sa savings. Kung mag-issue ka ng cheque, debit yun ang tinatawag. Kasi nung araw, also yung credit memo at debit memo ng bangko. Debit kapag dinideposito. Pag wini-withdraw. Pag credit, yung deposit sa account na yan. So, ibig sabihin, kung mag-issue ka ng cheque,
babayaran ka, usually cheque ang binabayad. Kasi minsan hindi post-dated, minsan hindi kaagad naka-date sa, lalo na yung mga nasa negosyo. Binibigyan nila ng time para ma-encash yung cheque. So ibig sabihin, kung ang due ng isang account, ibig sabihin yung isang inuutang na items, ang due niyan sa 30, sinisingil ka na, minsan bago mag 30 sinisingil ka, o kahit na 30 due na, binibigyan pa rin ng 1 week para ma-encash yung pera. So sa 7 na, ganyan. Kung hindi tumapat ng holiday or end of the week, weekends. Ngayon, pag issue mo ng cheque, debit yan. Ngayon, ang pera na kukunin dun, ita-transfer yan to the checking account, to the current account, galing sa savings account. So naka-joint sila. Naka-joint yung credit saka current saka savings account mo. So pag bawas ng pera doon sa savings account, isang transaction 'yon. Pagpasok dito sa current account, isang transaction 'yon. Ganyan 'yun. So tinutotal nila 'yan. Per transaction. Ang amount pinapatong ng pinapatong. Pero hindi sinasaad doon kung anong balance ng account na yan. Walang sinasabi kung magkano ang balance. Kaya ito nga, panlilin lang sa mga tao na gusto lang ipalabas na kanina ang pera ni VP Inday Sara sa loob ng kanyang account na hindi naman totoo. So ano lang yan, debit ang credit accounts lang yan na nauso noon na ganyan, lalo na sa mga negosyante. Pag issue mo ng cheque, debit doon sa savings, credit naman dito sa current account. Paglabas niyan, pagbigay mo na doon ng cheque na yan, debit na naman doon sa current account. So nare-replace naman yan ng credit na galing sa savings account mo. Doon kinukuha ang pera. Yun ang ibig sabihin. At yan ay lalo na si Redon, ang yabang-yabang. Ito yung transaction amount ni VP Inday Sara sa taon na to, hindi nagtutugma doon sa kanyang salin. Napakatanga eh. Akala niya maluloko niya yung mga tao na hindi pag-aralan ang mga sitwasyon na yan, ang proseso na yan sa bangko. Hindi lang naman siya nakaalam eh. Kasi ang target nila, yung mga butante na walang alam, na patuloy nila ngayon na sinasabi doon sa mga tao na ganyan kalaki ang pera ni VP Inday Sara, na 6.7 billion daw sa loob ng 20 years o 18 to 20 years, 7 to 20 years. So magkano ang pera mo niyan kung nagsimula yan sa 2 million or 3? Talagang aabot ng yan kung ganyan ang ginagawa sa mga transactions. I-add up, aggregate, buo na amount lagi doon sa transactions. Kaya nga nang tinanong si Porky Binabuntura kung may laman ba o wala, hindi ko alam. Hindi ako sure kung may laman o wala. Tama naman siya. Kasi hindi naman pinag-usapan ang laman eh. Yung laman, yun ang nire-report sa salin ni VP Inday Sara. Kaya mahigpit ang kanyang sinasabi na lahat na pera niya, lahat na mga properties niya, lahat na kayamanan niya, nakalagay sa kanyang salin. Wala siyang kinaligtaan na hindi ilagay. Linagay niya lahat. Kanyang kaanis si VP Inday Sara. At sinabi nila yung cash on bank, cash on hand, cash on bank, wala daw doon. Hindi, walang itemize. Walang line item. Hindi nila alam na naka-lump up yan doon sa others. Doon nakalagay. Na ito nga si Porky Buenaventura. Hindi niya in-explain na nandyan yan sa others. Yung cash on hand, cash on bank. So palpal na naman sila dyan.
Then ang napakalaking ano talaga, ah, pagtatakip nila doon sa pag-discuss nila diyan sa MLC report sa account ni BP Sara kay Manscarpio, yung page 11. Kasi merong nakalagay na amount doon na 6.77 billion. Ngayon, ang totoo palang amount, no, sa 6.77 billion, merong nakalagay, pinipresenta ang BPI Island, Bangka Philippine Island, kung saan nandoon yung accounts na to ni BP Inday Sara at ni Manscarpio. Nakalagay ang 2.11 billion. 2.11 billion na amount. At sabi ng BPI na mali yung amount na yan. 2.11 o 2.77. Something like that. Hindi ako 100% sure sa amount. Basta yan ang amount niyan. Sabi ng BPI, nagkaroon sila ng glitch dyan sa bangko nila at ang entry nagkamali. From 2.11 billion, ang totoo palang amount is 211 million lang. Isipin mo, ang laki ng diferensya. At yan kasama dyan sa 6.77 billion. So, ang katotohanan pala talagang amount sa loob ng 18 years. 18 years is around only 4.66 billion. Na in that span of years, posible talagang magkaroon ng ganyang amount depende sa akin. At ito hindi in-explain. Sadya nilang hindi minimension na may nakalagay doon. Merong note doon na nagkaroon ng glitch sa page 11. Sa page 11, nagkaroon ng glitch. Kaya ganyang umabot ng 6.77 billion. So nabooking sila sa pagbubunyag nila sa ganyang mga halaga. So diyan pala nakita nila na talagang wala silang ibang interes kundi siraan lang talaga si BP Inday Sara. Lalo na ito si Porky Buenaventura. Na karapatan at responsibilidad niya, karapatan ni BP Inday Sara kung linalahad nila yung public, which is a big violation sa batas ng Bank Deposit Secrecy Law at saka AMLAC Law, Anti-Money Laundering Law. Malaking kasalanan yan, kaya pwede siyang mademanda dyan. At ito nga, malaking possibility na ito si Trillanes, dahil sa mga libelous statement niya, magkaroon na naman kaso. Kasi balak na ni Attorney Panilo, through sa kanyang mga kliyente na sina Pulong, sina Veronica Duterte, sila ni Kitty, so lahat ng mga Duterte nasampahan ng kaso kasama na itong AMLC, bagong appointed, April 14 pa lang. Talagang dinesign yan para dyan sa hearing na yan, through the auspices and protection of Boeing Remulla and BBM Bangag. Talagang dinesign nila yan para lang dyan, at sa akala nila tuluyang masira with the connivance ng media na hanggang ngayon they are harping on this issue. At akala nila hindi natin mabuking yung mga ginawa nilang mga kabalastugan dyan sa report ng AMLAC na yan. So kitang kita ang kalukuhan na ginagawa nila. Sipin mo, ang laki ng discrepancy niyan. 2.77, hindi ko alam kung tama ba yan, billion against 211 million. Kung ganyan kalaki nga ang pera throughout the 18 years na transactions nila sa negosyo nila, talagang abutin ng billion yan. Kaya lahat na pasok ng pera, bilangin mo as one, aggregate. Paglabas ng pera, pag withdraw, ilalagay din, totalin yan kung magkano ang transaksyon ang ginawa. Isipin mo, kung hindi mo alam yan, grabe no, ang laki pala. At ito ang napaka-importante,
all throughout the hearing, walang mention. Ito naman totoo ito. Walang mention ang AMLAC o yung EMLC na mayroong krimen na nagaganap diyan sa mga deposito, diyan sa mga accounts na sinasabi diyan sa record ng AMLAC. There was no charge or shall we say paratang na ito ay nakuha galing sa isang suspicious or criminal na gawain, isang krimen na ginawa involved sa corruption or something like that, or plunder or what. Suspicion lang nila. Doon sa page 6 and 7 nakalagay din anong basis na ang BPI, itong BPI rin dapat si BP Inday Sara magpalit na ng bangko pag ganyan. Wala siyang trust sa kanyang kliyente. Na ni-report ka agad niya na these amounts are suspicious. Isipin mo. Na lagi naman nagdi-deposit si BP Inday Sara. At in that long span of years, nakita nila kung gaano saan nagsisimula ang mga pera na pinasok sa kanilang bangko. At sinabi pa nila na suspicious daw yung account na yan, na pinasok during the time. Ito nangyari noong 2024 during yung drama sa Sarsuela ng Quadcom. At doon nga naglalahad si Trillanes ng kanyang the same na mga charges na 2016 pa. Yun din ang charges na sinasaad ni Trillanes. Walang kamatayang mga charges hanggang ngayon. Kaya dapat sinabi ng EMLC ni Porky Buenaventura na wala naman kami nakitang krimen, only that itong sinabi ng BPI na these are suspicious transactions because of the news na naririnig nila galing sa Quadcom hearings at sa mga balita-balita sa media. Kasi pinupoint out nila yung Rappler, galing sa Rappler daw yung balita na yan, which is an unfounded na mga accusations. At wala namang lumabas sa kanilang investigation na mayroong krimen na nagawa na nangyari. Sinabi pa Inday Sara ng kung saan ang source ng pera niyan, kung illegal ba ang source ng pera na yan. Walang ganyang finding sa investigation nila. So nakita na natin ang pagtakip ni Porky Buenaventura, which is nung 2024 na hearing, nung unang EMLC Chief Executive Director, talagang pinilit niya na gusto nilang sabihin na meron talagang galing sa kanila yung natanggap ng mga papilis ni Trillanes. Na iyan naman ngayon ang gustong i-connect ng EMLC chief na galing sa kanila. Pero I don't know kung aminin niya na galing sa kanila yung mga dokumento ni Trillanes. Na noon pa, nung 2024 na hearing, sinabi na hindi galing sa kanila at fake yung mga hawak na dokumento ni Trillanes. At ngayon kung sabihin niya na totoo, at yan ang pinangalandakan nila na daw si Trillanes na siya, ano bang tawag term yan, na siya na liberate from the accusation of lies, na yung mga dala-dala daw niya mga dokumento hindi totoo dahil nakita nagtugma daw doon sa hindi daw nagtugma doon sa totoong accounts na pinipresent ni BP Inday Sara sa kanyang salin, na totoo pala ang sinasabi ni Trillanes. Yun ang ibig sabihin doon. Kabaliktaran naman, nakasinungalingan, na ito naman dinideny nung unang EMLC Executive Director noong hearing ng Quadcom. So paano niyo dipinsahan yan? Ngayon bigla na lang totoo yung mga dala-dalang dokumento ni Sunny Trillanes. At yun yung gustong sabihin nila ni
ah, Michael Puat, Sheila Season, hindi natin malalaman kung hindi yan dadaan sa tamang pagtatanong, sa tamang venue, tamang forum, which is the impeachment trial court sa Senate. Kung dyan lang yan sa korte na wala namang jurisdiction, hindi naman kayo binigyan ng karapatan ng ating konstitusyon na magkaroon ng trial, magkaroon ng examination sa mga evidences, only ipunin lang ninyo yung mga ebidensya at itatanong sa mga complainant kung tama ba itong sinasabi ninyo sa mga affidavit ninyo. Nagdeklara na kayo ng sufficient in substance, born on substance and grounds. Bakit ayaw pa ninyong i-endorse or elevate ninyo sa Senate? At in-improve pa, sabi pa nga ni Cardin, ang mga complaints by signing, by issuing subpoenas doon sa mga bagong mga ebidensya at bagong mga witnesses, which is a violation. Kaya nga nagsampa ng kaso ang kampo ni defense lawyers ni BP Inday Sara na hindi kayo ang tamang venue at ang procedural na mga violations na ginawa nyo ang dami. Kaya nga nakasampa ang petition dyan sa korte na ngayon hindi pa nagkaroon ng decision. With regards to this case ng EMLC, mga violations nila dito sa Bank Deposit Secrecy Law, sabi ni Sheila, mayroon pa kaming pending na Attorney Sheila Season, ang lead counsel ng defense team ni BP Inday Sara, may nakapinding pa sila, inaantay nila ang decision ng Supreme Court. Pero needless of that situation, they can file another petition for the violation of the AMLC Anti-Money Laundering Law and the Bank Deposit Secrecy Law na nangyayari nung nakaraang hearing ng Committee on Justice, and all those who are involved in that hearing are responsible sila, pwede silang didemanda at pwede silang makulong, lalo na itong si 4K Buenaventura, dahil nakasaad talaga na hindi pwede yan i-divulge in any other way kung walang court order from the Court of Appeals, hindi lang sa ordinary court kung hindi sa Court of Appeals na hindi nangyari. So napakalaki ng basihan ni na Attorney Sal Panilo na magdemanda, aside from the libel case, sa mga violations na ginawa nila in a public hearing. At ito lumabag sa data privacy law, dahil nga a private individual na si Attorney Mans Carpio, kanyang mga accounts binuyang nyo in public. Napakalaking violations yan sa privacy law natin. So ang daming grounds na kakapitan na pwedeng isama, or dyan talaga i-focus ni Attorney Sal Panilo ang kanilang demanda sa mga taong ito na involved dyan sa Committee on Justice hearing. So ganyan, wala talaga silang ibang purpose is to demonize and demolish BP Inday Sara, which is right now difficult to do, kasi hindi naman ma'am MUM na wala tayong sagot dyan. Mga kasinungalingan yan, at ang pagtahimik sa kasinungalingan ay ang katotohanan, at yan ang sinasaad natin, itong mga katotohanan na ito na nabubunyag natin kaagad, dahil klarong-klaro naman ng kanilang mga ginawang kalapastangan at kasinungalingan na ginawa laban kay BP Inday Sara. So ngayon itong kaso na to, with regards to the plan, pinaplano nila ni Attorney Sheila Season at ang kanyang team na isasampa dyan sa
petition. Also, hindi ko alam kung isasampa na ba yan kaagad or they have to wait for the decision on the first petition that they had filed with regards to the petition on question on the jurisdiction ng Committee on Justice dyan sa House of Representatives. At also kasi nagkaroon na sila ng hearing so hindi na yung TRO ang naging dyan, wala na yung TRO, so they will wait for the final decision na talaga kung anong decision ng Supreme Court. Siguro after that they will file another petition with regards to the violations ng AMLC at yung Bank Deposit Secrecy Law. So yun ang kasunod nilang balak. At ulit-ulit nga sinasabi ni Attorney Sheila Sison during their press conference na ang House of Representatives, ang Committee on Justice is not the right forum, right venue, na hindi naman nila mas scrutinize yung mga ebidensya, hindi sila makapag cross-examine sa mga witnesses. O bakit a-attend pa sila dyan? At ayaw nilang i-waive ng kanilang petition with regards to the jurisdiction issue. Kaya hindi sila attend. Kasi nga yun ang purpose ng mga crooks, mga congressman na malita syndicates na a-attend sila para mabuwid yung petition nila. Kasi ang sasabihin nila kung magkaroon na ng hearing talaga with regards to that petition on the case of jurisdiction and grave abuse of discretion ng House of Representatives, pwede lang sabihin na umatin kayo So okay lang pala sa inyo na medyo inaamin ninyo o kung sumang-ayon kayo na meron kaming jurisdiction kasi umatin kayo, kaya pilit nilang hinatak si BP Inday Sara na umatin. Yan naman ang sinasabi ni Defense Lawyer Sheila Sison na yung decision ni BP Inday Sara na hindi umatin ay kanilang decision ng defense team dahil linabag nga ng Committee on Justice ang karapatan ni BP Inday Sara, which pinoprotektahan nila ang karapatan ng kanilang kliyente, which is who is BP Inday Sara. So ganyan yun, kaya hindi talaga aatin niya, kaya sumasagot siya sa publiko. Yun, kaya tinamaan sila dyan sa speech ni BP Inday Sara na tinatago lang ninyo yung sobrang korupsyon na ginawa ninyo dyan sa flood control budget at yung mga budget pa sa mga insertions ninyo. So ganyan ang nangyari, yan ang explanation na gusto nating buwagin yung mga kasinungalingan, mga haka-haka na sinasabi ng mainstream media na talagang dinadrum up nila, talagang pinalaki nila yung kwento na yan na merong 6.77 billion na pera si Inday dyan sa kanyang account, which is not true at walang krimen na nagawa. Kung meron man silang pera, it is pure blood, sweat and tears from their businesses. Maraming negosyo sila, merong law firm noon sina BP Inday Sara at ngayon si Manscarpio ang nakatuka dyan sa law firm na yan. Kumikita yan. In fact, si Luis Ro may 8 million pang utang dyan hindi binabayaran. Dahil nga, it's very ironic na yung nangyari yan, nung nangyari ang kaso ng asawa niya na tinago pa nga niya, nagkaroon ng case na rape. I don't know kung attempted rape o rape na talaga ang ginawa ang kanyang asawa. At ngayon, hindi na bayaran pa sila. Mayroon pang balance na 8 million na tiniskas na yung BP Inday Sara na napakakapal ng... Hindi naman niya sinabi yung pangalan ni Luis Troy during isang broadcast sa isang social media po na sinasabi niya napakakapal ng mukha. May lakas loob pa. Mangunguna dyan sa investigasyon na yan, diba? Sabi niya
Ang kapal ng mukha, may utang pa sa amin yan. Ang lakas pa ng loob. Kaya si Luis Tro, kakapal ng mukha. Kasi yan, alala natin nung eleksyon, sumisigaw yan na umuulan ng pundo, ng ayuda dito sa Distrito 2 ba yan? Sa Batangas. Distrito 1 sa Batangas. Umuulan ng ayuda. Kaya tanggap ng malita din yan. Nakasama yan, sinabanti, kasama yan sa mga pinaratangan na nakatanggap ng malita ng Brave 18 ng mga Marines. Kasama yan sila lahat, sila Kimbo. Yan, ang daming mga congressman na kasama dyan. Kaya nga, talagang sila, masidihi ang kanilang desire na talagang sirain si BP Inday Sara at hindi na magiging presidente sa sobrang nilang takot. Kasi siguradong mapukulong sila or ma-sequester yung mga property nila altogether. Ma-sequester at makulong pa sila. At pangatlo niyan, ang kahihiyan na dulot ng mga kasong ito sa kanilang pamilya, which in the future tatama din doon sa kanilang mga anak o mga kapatid na may balak na pumasok sa politika, may bahid na ang pamilya nila. Pero minsan kung gagamitin mo yung pera tulad ng mga Marcoses, sobrang bahid, kaso mga tao hindi nakakalimot, kaya nakabalik sila sa politika. Kaya nga yung sabi ng iba na budol, hindi kayo nag-research kung sinong iboboto ninyo. Ngayon dapat tayo naging aware na bago tayo magbumoto ng isang kandidato, tingnan natin mabuti ang kanilang history, ang kanilang background. Ang pamilya nila, isama natin. Tingnan natin kung sino ba yung mga yan bago tayo bumoto at kung anong nagawa nila sa bayan nila, sa distrito nila, sa lugar nila, kung may kabutihan ba silang ginawa at wala ba silang korupsyon na nagawa doon sa mga pundong nilalaan para sa mga development sa kanilang mga lugar, kanilang mga distrito. Dapat yan ang tandaan natin. Kaya nga tayo mahal natin sina President Duterte dahil meron silang track record, meron silang pinapakitang proof, meron silang ano bang term yan, meron silang tawag yan, concrete na ebidensya na sa kagalingan, sa integridad, mataas na integrity na ginawa nila at saka sa napaka-efficient nila mag-manage ng pundo ng pamahalaan, pundo ng taong bayan. Binabalik nila sa tao lahat na pundo na binigay para sa kabutihan ng kanilang mga distrito, sa kanilang bayan, sa kanilang syudad. At yun nakikita natin sa Davao City. Kaya nga, yan ang napakalaking ehemplo ng excellence in governance ng isang politiko. Yan ang dahilan na minamahal natin ang mga Duterte. Yung ibang mga pinagyayabang ni Romualdez, ano bang ginawa mo? Wala daw siyang korupsyon na ginawa dyan sa Tacloban. Ang hindi mo pag-improve sa Tacloban, sa dami ng pera nang dumaan dyan, nakita mo yung Tacloban. Ikumpara mo yung Tacloban sa Davao. In fact, ang dami natanggap ni Martin na pundo. Wala. Pamilya nila. Pinabayaan nila. Walang matino mga dyan. Mga government na mga structures or yung mga para for public use na mga buildings. Walang improvement. At isa pa, walang parang ayaw niya pumasok yung mga investors yan. Okay, hindi pumasok hindi business friendly yung lugar nila, kaya wala mga investors. Hindi sila gumawa ng ganyang programa na maghihikayat ng mga investors para naman dumami ang trabaho ng kanilang lugar. Maraming mga lugar na ganyan para perpetual ang kanilang paghari-harian sa kanilang mga lugar na yan. At nangyari yan sa daming mga lugar, lalo na sa Zamboanga areas. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, mayos-ayos pa. Kaya gusto nila pobre lang ang mga tao na laging umaasa sa gobyerno. Kahit na hindi nila binibigyan ng sapat na tulong, umaasa pa rin dahil walang trabaho, wala lahat.
Walang mga bagong mga improvements. Wala. Kalsada nga hindi maayos-ayos. Kasi pinagnakaw ang mga pundo na yan. So, ano nangyari sa bayan natin? Kaya, ngayong darating na 2028 election, tandaan natin, alam ko naman na ibubuto talaga ninyo si VP Inday Sara. Wala naman tayong ibang choice. O kung meron man tayong ibang choice, disregard natin yung choice na yan. Kasi nandito na yung, hindi, this is not merely a choice. But ito lang ang paraan na makaalis tayo sa itong kahirapan. This is the only solution that we have na nakita natin, na nasa kamay na natin, nasa atin na yung kung paano natin isagawa ang ating responsibilidad at ang ating karapatan sa pagboto at ilagay natin sa tama, at yan ang pagpili ng tamang kandidato. At ito, pagiging Pangulo, wala nang iba kundi si VP Inday Sara. She is our only hope. Yung ang sabi nila, hope springs eternal. And it is true. She is our only hope. Wala nang ibang pag-asa. Kung hindi natin makamtan yan, patuloy tayong maghihirap. I don't know kung meron pang option yan aside from the realization na si VP Inday Sara maging presidente natin by 2028. So, hindi lang tayo mag-hope, but we should work on it. Trabahuin natin yan. Simulan na tayo mangampanya para sa kanya at matupad ang ating mga pangarap at ang ating purpose as a citizen na nagmamahal ng bansa na to, at talagang tulungan natin na mangyari ang mga inaasam-asam natin na kabutihan para sa ating bansa. At ito ang pagpili ng tamang mga kandidato, ang mga opisyal na mamumuno sa atin ito sa bansang ito. So, I think medyo mahaba na itong podcast natin, and I hope we have given you some information that you can ponder on para magkaroon kayo ng idea or decision to whatever things that you're going to decide in the future. And this is very critical sa ating bansa. Isa't isa sa atin ay binibigyan ng kanyang pribilehiyo na magbigay ng tulong or sa pamamagitan ng tamang pagdesisyon dito sa upcoming na election na darating ngayong 2028 na malapit na lang yan. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito, pakikinig ninyo dito sa Justin Talk News PH. At before leaving this channel, kindly press like, paki-like naman, at then share and also subscribe. Very important. At subscribe kayo if you have not yet subscribed, and then you can press the notification bell so that anytime that I have a new broadcast, you will be easily notified. So maraming salamat sa pagdalo ninyo. God bless sa inyo, at maraming salamat again dito sa buong Pilipinas, sa mga nakikinig at sa ibang bansa. Thank you po.